Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS, ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Servisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When is Pino Lawson, news director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kakima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news pa. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pagkatima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, RMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news pa. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado ko, trusting service, CBS, RMN, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Pamdi namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, pragadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na, RMN. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin, RMN. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ko. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ko.
Alas 10:39 ng umaga. Ito'y hatid ng KBS RMM News. Diaryo na TV pa. Okay, alright. Good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News, Diaryo na TV pa. Dito sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Magandang umaga po ngayong araw ng Lunes. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 25, 2026 ang taong kasulukuyan. Mapagpalang umaga sa inyong lahat mga giliw kong taga-subaybay. Eto na naman po tayo pang muling magsama-sama sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Anyway mga kasama, samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagkatanghal dito sa ating palatuntunan ngayong umaga. Bagamat medyo late na naman po ang ating pasok, eto na naman po tayo pang muling magsama-sama at ating gunitain at alamin ang mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At syempre sa pangalan po ng ating station manager ko, yang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy. Bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan, sigurado naman na ito ay inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Nagpupugay po ng isang napakagandang umaga ngayong araw ng Lunes. Sa lahat po ng ating mga kasado patroller, standby report, makaranang ilan nating mga pagbabalita. Likewise ang ating pong nakasama at nakakasama po dito sa ating station, sa ating Studio 1, dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag, ang bilang tumatayong production assistant natin sa araw na ito ng araw ng Lunes ay si Ate Del Rosal Diaz Santos at Ate Rosemary Padiron Lawson. Magandang morning po sa ating nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan. Mula sa kinaroroonan ng ating publisher Kuyang Alan Bordeos. Sa ating layout arte si Ate Ella Pasco. Si Attorney Mike Bordeos. Hello Kuyang Mike, magandang umaga. At siyempre ang ating nasa Studio 3 sa ating Bulwagan ng Balitaan, ang ating news director Kuyang John Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy. At siya rin po yung angkor ng isyu ng lipunan. At ang kanya pong pagkatanghal tuwing sa kanyang palatuntunan ay tuwing araw ng Martes at Huwebes, ganap na 10 hanggang 12 ng tanghali. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal ngayong araw nga po ng Lunes. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-Viva KBP Divine Healing. Ayan, sa pungo na po ni Brother Ansel Arroyo, ni Brother Gerald Gasek, Brother Robin Pamilara, Brother Beethoven Alban, Brother Celso Cueto, at ganun din Sister Analisa Minguela, Sister Merlin Padriquilla, Sister Nes Garcia at Sister Juday Arroyo Estrada. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-Viva KPP at patuloy po silang nakaantabay at patuloy na nagtataguyod ng ating palatuntunan. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa buong kalusunan dito sa Mega Manila, magandang araw po ng araw ng Lunes sa ating mga kababayan dyan sa lugar ng Mindanao. Mapagpalang umaga po ngayong araw nga po ng Lunes. Ganon din sa ating mga minamahal na mga kababayan dyan sa Kabisayahan. At hindi lamang po dyan, maging dyan po sa ating mga kababayan po dyan sa iba't ibang dako ng mundo, sa buong Asia, sa buong United States of America, sa buong sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa loob at labas ng ating bansa. Mapagpalang araw at gabi po sa inyong lahat.
Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balita at mga impormasyon. Ganap na alas 10:44 ng umaga. Narito ang ating mga pangunahing mga balita. BI nabs Japanese fugitive wanted para sa pandaraya. Round 1. Lady, go! Tol Kasado Patroller, standby report. Makaraan ng ilan nating mga pagbabalita. Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang Japanese national na wanted sa kanyang sariling bansa dahil sa pandaraya. Sinabi pa rin ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na ang 53 anyos na alias Sak ay nadakip sa isang targeted enforcement operation sa kahabaan ng Soriano Avenue, Intramuros, Manila noong Mayo 20 ng mga operatiba ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration na malapit na pakikipag-ugnayan sa mga autoridad ng Japan at Philippine National Police. Ang SAC ay paksa ng isang aktibong warrant ng pag-aristo na inisyo ng Fukuoka Summary Court of sa Japan noong Pebrero na ngayong taong 2026 para sa pandaraya at pagnanakaw. Iniyag ng mga otoridad ng Japan na siya ay kabilang sa isang dalubhasang kriminal na grupo na habang sa batas na nakakuha ng mga ATM card at personal na data sa pamagitan ng pagpapanggap ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Sistematikong pinupunteriya at nililinyang umano ng sindikato ang mga mahihinang matatandang biktima na pagsuko ng kanilang impormasyon sa pagbabangko sa ilalim ng pagkukunwari ng peking investigasyon ng pulisya na umantong naman sa hindi autorisadong pag-withdraw na nagkakahalaga ng 100,000 Japanese yen. Ang ating bansa ay hindi santuaryo para sa mga international na manluloko na nang-aagaw sa mga mahihina, sabi ng BI chief sa isang pahayag. Ayon sa operational background investigation, ang dayuhan ay orihinal na dumating sa Pilipinas bilang pansamantalang bisita noong 2019. Nagawa niyang i-convert ang kanyang visa sa permanent resident status noong Abril taong 2025, gayon man ipinalam ng gobyerno ng Japan noong Abril ngayong taong 2026 ng Bureau of Immigration ang kanyang kaso. Nahumantong naman sa investigasyon at pag-aresto, nakakulong na siya ngayon sa holding facility ng BI habang naharap naman sa kasong deportasyon na isinampan laban sa kanya. Thank you. Alas 10:47 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Pinag-aralan ng Netherlands ang lahat ng pagpipilian upang palalimin ang relasyon sa depensa sa PH. Round 1. Lady, go! Isinalang-alang ng Netherlands ang lahat ng mga pagpipilian upang higpit pang palalimin ang kooperasyon ng pandagat at pandagat nito sa Pilipinas. Sinabi ni Dutch Ambassador Marilia Geralds noong Biyernes na ang katatagan at seguridad sa rehiyon ito ay mahalaga rin para sa Netherlands. Kaya naman isinaalang-alang namin ang lahat ng mga pagpipilian at sa palagay ko ang pagbisita sa frigate ay isang unang hakbang, sabi ni Geralds sa isang panayam sakay ng barkong HNLMS De Ruyter ng Dutch Navy na kasalukuyang nakadaong sa Maynila. Sinabi ng Gerrits na ang port call ng barkong Pandigma ang una sa loob ng maraming taon ay nagmamarka naman ang unang akbang sa pagsisikap ng Netherlands na palakasin ang relasyon pandepensa sa Pilipinas. Idinagdag pa niya na ang presensya ng barko sa Maynila ay nagtatampok naman ang kahalagahan na ibinibigay ng Netherlands sa rehiyon ng Indo-Pacific at ang lumalaking papel na pang-ekonomiya at geopolitikal ng Pilipinas. Mas maaga sa buwang ito Foreign Affairs Secretary Ma sumang-ayon sina Teresa Lazaro at Dutch Foreign Minister Tom Berendsen na gulagurin ang kooperasyon na nakasangkla sa share strategic interest sa Indo-Pacific. Sa kanyang opisyal na pagbisita sa Netherlands, sinabi ni Lazaro na itinuturing ng Manila ang Indo-Pacific at Europa hindi bilang dalawang magkahiwalay na rehiyon, kundi bilang mga kapitbahay kung saan ang seguridad ng isa ay hindi mahihiwalay sa kasaganaan ng isa pa. Sinabi ni
Gariats na patuloy na sumusuporta ang Netherlands ng Maynila at sa pagpatataguyod ng pagtatanggol sa rule of law, partikular na sa South China Sea. Muling pinagtibay din niya ang buong suporta ng Netherlands sa 2026 Arbitral Award on the South China Sea na nagmamarka ng ika-10 anibersaryo nito sa Hulyo 12. Ito ay isang mahalagang bahagi ng international na batas ng dagat at nananawagan kami sa lahat ng mga partido na sumusunod dito, sabi niya. Ang pagtaas sa pagkikipag-ugnayan ng dalawang bansa sa seguridad sa dagat ay kasabay na rin ang pagdiriwang nila ng 75 taong formal na relasyon diplomatiko ngayong taon. Ganap na alas 10:50 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, NBI tinuturing na armado mapanganib, inimok ang voluntaryong pagsuko. Round 1. Lady, go! Samantala, inimok ng National Bureau of Investigation nitong Sabado si Senador Ronald Bato de la Rosa na mapayapa at usang loob na sumuko habang patuloy ang pagsisikap na hanapin ang mangbabatas na maghain ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court. Sinabi ni NBI Chief Melvin Matibag na si de la Rosa ay tinuturing na armado at mapanganib. Batay sa standard protocol ng NBI kapag nagsasagawa ng operasyon para hanapin ang isang fugitive from justice. Lahat ng target of warrant ang aming point of view. We will always be ready, baka armado at lumaban ang ating subject. Sinabi niya sa isang news forum sa Quezon City. Again sa appeal to Senator Bato to peacefully and voluntary surrender kasi its process, sinabi ni Matibag na naniniwala siya na si De La Rosa ay hindi pa rin alam ang kinaroroonan ay nasa bansa pa rin. Kinumpirma ng Department of Justice nitong Huwebes na ang Philippine National Police at NBI ay inatasan na ipatupad ang pag-aresto kay De La Rosa matapos tanggihan ng Korte Suprema ang pakiusap ng senador para sa pansamantalang restraining order. Huling nakitang lumabas ng gusali ng ang senador sa Pasay City, si De La Rosa noong Mayo 14, isang araw matapos siyang bumuto para patalsikin si Senador Vicente Soto III. Bilang Senate President, si De La Rosa ay pinaghanap ng ICC dahil sa umano'y papel nito sa pagpatay sa mga drug user at pusher sa kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa illegal na droga. Alas 10:52 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News, Diaryo na TV pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, good morning kay Cobra. Kay Kuyang Cobra, Guardian, thank you for watching. At yun din kay Kuyang Stephen Sabati Aludo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sumayin yung mapayapang araw ngayong araw ng Lunes. Tuloy-tuloy lamang po mga kabaya-baya ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balita at mga informasyon. Narito ang ating mga karagdagang mga balita. DPWH sinimulan na ang trabaho na sa gumuhong bahagi ng Baguio Bontoc Road. Round 1. Lady, go! Sinimula na ng rehabilitasyon ng gumuhong bahagi ng Baguio Bontoc Road sa barangay Kaliking, Atok, Benguet. Sa isang payag noong Sabado, iniulat ng Department of Public Works and Highways na ang lansangan ay isang online road na may stop and go traffic scheme sa loob ng halos isang taon. Inatasan ng Public Works Secretary Benz Deson ang DPWH Cordillera Region na maglagay ng early warning devices para sa kaligtasan ng mga motorista at commuter sa panahon ng pagkukumpuni. Ang bahagi ng kalsada ay napinsala ng sunod-sunod na bagyo noong Hulyo noong taong 2025 na una naritong inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DPWH na agad na ayusin ang nasirang kalsada upang mapagaan ang biyahe ng mga motorista na matagal nang nagtitiis na sa masikip at mapanganib na kalsada sa lugar. Ang daang Baguio Bontoc ay kabilang sa mga pangunahing ruta patungo sa Baguio City, ang kabisera ng tag-init ng bansa.
Ganap na 6 na minuto bago mag-11 ng umaga. Ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service RMM News, dyaryo na TV pa. Samantala, House Prosecution Gears Up BS Fake News bago ang impeachment trial. Round 1. Ready, go! Samantala, isinagawa ng prosecution team ng House of Representatives ang mga kinakailangang hakbang upang labanan ng anumang pagtaas ng maling impormasyon at maling impormasyon sa inaasang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa rin kay Lanao del Sur, Representative Saya Alonto Adjong nitong Sabado na sinabi ni Adjong na bukod sa paghahanda nito ay para sa pagtitiis mismo, tinitingnan ng koponan ang mga hakbang upang labanan ang pagkalat ng piking balita na tinutukoy niya bilang isang pinakamalaking hamon sa inaasahang haharapin ng prosecution sa umantong sa paglilitis. Ang kanyang appointment bilang tagapagsalita ay dinagdag niya ay isang paraan upang matiyak na ang anumang impormasyon tungkol sa paglilitis ay pinagmamahagi sa isang napapanahon na tumpak na paraan. That's one of the reason why nagtalaga ng spokesperson para sa mga counter yung mga naratibong hindi tama, sabi niya. Ang pinaka-purpose ang House Prosecution Team ay upang magbigay ng kalinawan sa publiko at ang paraan upang magawan iyan upang labanan ang pagtaas ng piking balita. Kaniya sisikapin ng House Prosecution na magsasagawa ng regular at briefing kapag nagsimula na ang paglilitis. Pinihimok namin ang lahat ng aktibong subaybayan ang impeachment trial. Ito ay sagradong tungkulin hindi lang ng House at Senate. Pinag-uusapan natin dito yung accountability mechanism ng Constitution which all of us are stakeholders, sabi niya. Naano na napagpulong ang Senado bilang impeachment court at naglabas ng writ of summons sa magkabilang kampo ng prosecution at ni Duterte. Sinabi pa rin ni Adjong na hinihintay ngayon ng House Prosecution Team ang komento ng depensa sa mga artikulo ng impeachment na nakatakdang gawin sa Hunyo 1. Mula noon inaasahan namin na ang Senado ay maaaring mag-schedule ng pre-trial na kung saan ay paglalagay ng mga panuntunan sa batayan at nagmamarka ng ebidensya at ang pagkakakilanlan ng mga potensyal na saksi mula sa magkabilang panig. Sinabi niya iyon ay talagang magbibigay sa amin ng isang idea kung paano ang daloy ng impeachment trial ay pumunta. Ganap na 3 minuto bago mag-11 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News, dyaryo na TV pa. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagtatanghal ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Siyempre, ang ating pong mga balita ay hango sa makatotohanan at kabuuan na dapat malaman ng ating sambayanan. Yan po ay Mayo 25, 2026 ng taong kasulukuyan. Kaya't sama-sama po tayong maghahatid ng mahalagang mga balita. Samantala mga kababayan, narito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. Comelec handang makipag-ugnayan sa ombudsman sa kaso ni Marcoleta. Round 1. Ready, go! Nakahanda ang Komisyon on Election na tumulong sa Office of the Ombudsman na pagsampa ng kasong plunder at bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang Comelec ay hindi handang tumulong at makipag-ugnayan sa Ombudsman na sandaling hilingin. Ito nang huli, sinabi ni Comelec Chairperson George Garcia sa isang maikling payag na inilabas noong Sabado. Kasabay nito sinabi ni Garcia na ibinasura na ang mutuo proprio investigation na isinagawa nila laban sa senador. Tungkol sa muling pagkabuhay ng kaso, hindi pa ito sinasaalang-alang ng Comelec, aniya, at idinagdag na ang full body ay hindi pa nakakatanggap ng anumang motion for reconsideration.
Nag-react si Garcia sa mga ulat na inirekomenda ng ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder at bribery laban sa senador dahil sa pagtanggap ng 75 milyong piso na campaign donations noong May 2025 elections. Noong Marso, tinapos ng full body ang investigasyon laban sa mga naiulat na hindi pagkakapari-pariho sa statement of contribution ng expenditures ni Marcolita para sa mga butuang noong nakaraang taon. Sa isang resolution ng Commission and Bank, pinag-utos ng full body ay naitigil ang pagsisiyasat matapos na walang makitang ebidensya ang senador ay nakagawa umano ng isang paglabag sa halalan. Gayunman, inatasan ng COMELEC ang kanilang Law Department of imbestigahan ng tatlong nag-ambag dahil sa hindi pagsusumiti ng kanilang reports of contribution isang buwan matapos ang pambansang butuhan. Thank you. Alas 11 ng umaga. Ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. BI nananawagan na mas matinding koordinasyon sa mga LGU singgil sa immigration concerns. Round 1. Lady, go! Nananawagan ng Bureau of Immigration para sa mas malakas na koordinasyon sa pagitan ng pambansang pamahalaan at mga lokal na government units sa pamagitan ng Direct Reporting Channels Joint Operations, information sharing of community-based monitoring sa mga alalahanin na may kaugnayan naman sa imigrasyon. Sinabi pa rin ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antonibiado na sa isang news release nitong Sabado na magsasagawa ang Bureau ng serie ng training at capability building activities kasama ang mga LGU at lokal na partner agency upang palakasin ang kamalayan at pagkapatupad ng mga batas sa imigrasyon. Pagbubutiin ang pagtuklas ng mga paglabag sa imigrasyon at pagbubutiin ang koordinasyon sa pagtugon sa mga alalahanin ng komunidad na kinasasangkutan ng mga dayuhan. Sinabi niya na ang inisyatiba ay bahagi na rin ng patuloy na pagsisikap ng Bureau na palakasin ang pagkapatupad ng imigrasyon, seguridad sa hangganan, koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at modernisasyon ng serbisyo publiko. Simple lang ang layunin natin, protektahan ang ating mga komunidad, itaguyod ang rule of law at tiyakin na ang Pilipinas ay manatiling ligtas, igalang at maligayang destinasyon para sa mga responsabling bisita, dagdag niya. Noong Biyernes sa kapag-ugnayan o nakipagpulong si Biado sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kasusyo sa pagpapatupad ng batas sa Surigao upang matugunan ng lumalaking alalahanin ng komunidad na may kaugnayan sa paglabag sa imigrasyon, kaayusan ng publiko at responsabling turismo sa mga pangunahing destinasyon sa nasabing pagpupulong. Binigyan din niya ng pananatiling bukas ang Pilipinas sa mga relihitimong turista, mamumuhunan, estudyante at dayuhang residente ng gumagalang sa batas, lokal na kultura at komunidad ng Pilipinas. Kilala ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanilang init, pagiging matulungin at kabaitan sa mga bisita. Pinagmamalaki namin ang pagtanggap ng mga tao sa aming mga komunidad, ngunit ang mabuting pakikitungo na iyon ay hindi dapat abusuhin, samantalahin o mapagkamalan na kahinaan, sabi niya. Kinilala ni Biado ang mga alalahanin ng mga LGUs at residente hinggil sa overstaying foreigners, disorderly conduct, illegal work, and environmental violation at iba pang aktibidad na negatibong makakaapekto sa mga lokal na komunidad. Karamihan sa mga dayuhang bisita ay positibong nag-aambag ng sa ating ekonomiya at komunidad, gayunman ang mga dayuhang mamamayan na lumalabag sa ating mga batas sa imigrasyon, nagbabanta sa kayusan ng publiko o nagsasamantala sa ating mga mamamayan ay naharap sa naangkop na parusa, kabilang ng deportasyon at blacklisting kapag nararapat, sabi niya. Idinagdag pa niya na ang pagkapatupad ng imigrasyon ay batay na rin sa pag-uugali at paglabag hindi sa nasyonalidad, lahi o rehiyon. Dapat itong magsilbing malinaw na babala sa mga dayuhan
mamamayan na magnanais na abusuin ang ating pagiging matulungin, lumalabag sa ating mga batas sa walang respeto sa ating mga komunidad. Hindi mag-aatubili ang Pilipinas na ipatupad ang mga batas nito sa imigrasyon at gumawa ng kinakailangang aksyon laban sa mga nagkasala, aniya. Inihayag din ni Biado ang pagpapalakas ng lokal na tanggapan ng imigrasyon ng Bureau Immigration ng Surigao upang matiyak ang mas mabilis na pagtugon sa mga reklamo ng komunidad. Mas maigpit na koordinasyon ng mga LGU at tagapagpatupad ng batas, mas maigpit na pagsubaybay sa mga paglabag sa imigrasyon at mas makikitang presensya ng gobyerno sa lugar. Why, thank you. Alas 11:04 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Samantala may tatlong weather system magdadala ng insulated rain sa buong bansa. Round 1. Lady, go! Ayon sa Pag-asa, patuloy ang magdadala ng insulated pag-ulan sa buong bansa ang tatlong weather system kabilang ng low pressure area sa linggo. Sa kanilang alas 4 ng umaga advisory, sinabi ng Weather Bureau na ang LPA na nagtagpo ang 560 kilometro silangan sa General Santos City sa loob ng Philippine Area Responsibility ay hindi inaasahang magiging tropical depression, ngunit magdadala ng nakakalat na pag-ulan at pagkulog sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Southern Leyte. Sinabi pa rin ng Pag-asa sa isang LPA na nakita ang 2,195 kilometers silangan ng Southern Mindanao ay sinusubaybayan sa labas ng PAR. May mababang posibilidad na maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Patuloy ang naapektuhan ng easterlies ang Luzon at Visayas na magdadala naman ng isolated rain showers o thunderstorms lalo na sa Bicol Region at Quezon at ilang bahagi ng Visayas. Ang Metro Manila naman at iba pang bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may insulated rain showers at thunderstorm dahil sa localized thunderstorms. Samantala, sinabi pa rin ng Pag-asa na 39 na lugar ang tinatayang makakaranas ng danger level heat index. Kabilang ang Dagupan City, Pangasinan, San Ildefonso, Bulacan, San Jose, Occidental Mindoro, Sangley Point, Cavite City, Cavite, kung saan ang pinakamataas na heat index ay maaaring umabot sa 46 Celsius. Banayad hanggang katamtaman ng hangin at bagyang hanggang katamtamang dagat ang mananaig sa buong bansa. Why, thank you. Alas 11:07 na ng umaga, ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa ating impilan ng responsabling mga mamamahayag. Good morning po Kuya Arnold, ay namuko, God bless po, at kay Kuya Alan, ayan, at kay Kuyang Wayne at sa lahat ng pupunan ng Kasado Media Group sa buong Pilipinas. Ingatan nawa po kayo ng ating Panginoong Diyos. Alright, maraming salamat Kuyang Stephen sa Bati Aludo. Siya po yung ating PRO sa area po at lugar ng Region 3 at siya rin ating Editor-in-Chief. Alright, Kuyang Stephen sa Bati Aludo, maraming salamat sa iyong pagbati. Likewise, siyempre binabati po natin ng magandang araw ang ating brother, si Kuyang Joel Mendoza ng Italia. Yan, magandang umaga po sa mga Mendoza family po dyan sa lugar po ng Italia o dyan sa Italy and sa buong pamilya. Anyway, tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa ating impilan ng responsabling mga mamamahayag. Mga Hapon at Amerikanong tumakas na huli sa back-to-back operation. Round 1. Lady, go! Inaresto ng mga otoridad ang dalawang dayuhan na pinag-iinala ang sangkot sa mga kasong child exploitation sa magkaiwalay na operasyon na isinagawa sa mga lalawigan ng Cavite at Tarlac. Sa isang balita noong linggo, sinabi ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit Chief
Rendell Ryan C. na nahuli na ng mga pulis at mga ahente ng imigrasyon ang Japanese na si Yuto Kono, 43 anyo sa isang operasyon sa Cavite noong Mayo 12. Siya ay pinaghahanap ng mga otoridad ng Japan para sa sapilitang pagkikipagtalik at sapilitang kalaswaan sa isang bata. Ipinakita ng mga tala noong 2018 ng abuso umano siya sa 3 minor de edad sa loob ng isang pasilidad sa banyo sa Hokkaido, Japan. Isang warrant of arrest ang inilabas ng Nagoya Summary Court noong Agosto 16 noong taong 2024 na samsam sa kanya ng mga otoridad ang ilang electronic device na naglalaman umano ng mga materyales sa sexual na pang-aabuso o pagsasamantala sa bata. Lumabas sa immigration records na dumating ang suspect sa Pilipinas noong 2019 bilang pansamantalang bisita at nag-overstay mula pa noong Abril taong 2022. Napag-alaman din na mayroon siyang aktibong blacklist at watchlist order para sa hindi kanais-nais na overstaying. Sa isang iwalay na operasyon noong Mayo 13 na aresto ang 37 taong gulang na Amerikanong si Tony Lee sa Banban, Tarlac. Si Lee ay pinaghahanap ng mga otoridad ng US para sa mga singil na may kaugnayan naman sa pag-akit ng pagpilit sa isang minor de edad na makisali sa sexual na aktibidad na lumalabag sa mga federal na batas ng US na kinasangkutan ng mga materyales na sexual na nagpansamantala sa bata. Ang pag-aresto ay nagmula sa impormasyong ibinigay ng gobyerno ng US hinggil na rin sa kanyang presensya sa Tarlac. Ang pag-verify ng mga otoridad ng imigrasyon ay nagpakita na si Lee ay dati nang hindi kasama sa pagpasok sa bansa o noong Pebrero noong taong 2024 dahil na rin sa mga derogatory record na konektado sa posibleng mga pagsisiyasat sa pagsasamantala sa sex ng bata. Naniniwala ang mga otoridad na sa posibleng illegal siyang pumasok sa Pilipinas, ang dalawang tumakas ay nasa kustodiya na ngayon ng BI Warden Facility habang hinihintay ang deportasyon proceedings. Why, thank you. Alas 11:11 ng umaga. Samantala mga kababayan, narito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. NPA lubos na natalo sa Negros NTF LCAC Executive. Round 1. Lady, go! Ang mga kamara kailang pagkatalo ng mga rebuilding New People's Army sa Tubuso at Kawayan Negros Occidental ay nagpakita na rin ng irreversible collapse ng natitirang komunistang teroristang infrastruktura. Sa riyon, sinabi ng isang opisyal ng National Task Force and Complex and Communist Armed Conflict noong linggo. Ang mga pagkatalo na ito ayon kay NTF LCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. ay sumisira na rin sa matagal ng ilusyon ng mga komunistang resurgenteng tinaguriang People's Revolution sa Negros. Inilantad ng mga pagkatalo ang inilarawan ni Torres bilang isang marahas na kilusan na itinayo sa panlilang na takot pansamantala sa ideolohiya sa sistematikong pagmamanipula ng mga mahinang sektor. Sa ngayon, ang mga tao mismo ang nagbibigay ng kanilang hatol, tinanggihan ng mga Negrenses ang terorismo bilang landas tungo sa hustisya at reforma, sabi ni Torres. Ang mga sagupan sa Tubuso noong Abril 19 at Kawayan noong Mayo 16 ay nagresulta sa pagkamatay na 19 na at 5 miyembro ng NPA ayon sa pagkakabanggit. Sinabi pa rin ni Torres na ang sagupan noong Abril 19 kung saan napatay ang 19 na armadong miyembro ng Communist Terrorist Group, ibang pangalan, kabilang ang matagal ng leader na rebelde na si Roger Pabillar, ay isang turning point na naglantad sa pagbagsak na natitirang network ng guerrilla sa Northern Negros. Ang bumagsak sa Tubuso ay hindi lamang isang armadong unit, ito ang huling ilusyon ng isang kilusan na inabandona at hinamak na mismo ang mga komunidad at maling inangkin nitong kinatawan, sabi ni Torres. Sa kabila naman ng mga dekada ng insurgency, sinabi ni Torres na tinatanggap ng mga komunidad ng Negros ang kapayapaan,
maling pagsasama, demokratikong pamamahala at pagbawi ng ekonomiya. Binanggit niya ang lumalaking bilang ng mga lugar na inilagay sa ilalim ng katayuan ng stable internal peace and security, ang pagbuwag ng mga larangang gerilya at mga deklarasyon ng persona non grata laban sa Partido Komunista ng Pilipinas, NPA, National Democratic Front sa buong Negros bilang mga indikasyon na nawalan ng moral at pampulitikang batayan ang insurhensya. Ang Negros ay hindi na simbolo ng insurhensya, ito ay nagiging simbolo ng pagbawi, katatagan, kapayapaan, demokratikong pagbabagong buhay, ang lumang kabanata ng panlilinlang. Pag-aayos ng terorismo at karahasan ay nagsasara sa harap ng mga mata ng bansa, sabi niya. Sinabi pa rin ni Torres na binanggit ang mga pahayag ng 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson na umapila ang mga lokal na opisyal at residente doon sa mga autoridad na wakasan ang terorismo ng mga rebelde sa kanilang lugar. Aniya, hindi na pinoprotektahan ng mga residente ng Negros ang insurhensya kundi aktibong tumutulong sa pagbubuwag nito. Iniugnay ni Torres ang galit ng publiko laban sa NPA sa pagpatay kamakailan sa tagagawa ng uling na si Joseph Agustin na inilarawan ng mga autoridad bilang isa pang biktima ng spy tagging, isang panloob na gawain upang kung saan ang mga individual ay tinatawag na impormante ng gobyerno at pinapatay-batay sa hinala at panawa. Ang pagpatay kay Joseph Agustin ay isang trahedya na paalaala na ang paranoia, pamimilit at karahasan ay nananatiling naka-embed sa kultura ng operasyon ng namamatay na kilusang CPP, NPA, NDF. Aniya, nananawagan pa rin si Torres sa Commission on Human Rights o CHR na gumawa ng mapagpasyang paninindigan laban sa karahasan na may kaugnayan naman sa komunista. Pagpatay, terror grooming at spy tagging. Panahon para pakinggan ng CHR ang lumalaking panawagan ng mamamayan ng Negros at mapagpasyang tumulong sa pagwawakas sa karahasan. Ang karapatang pantawi hindi dapat maging pili ideolikal o baluktot ng propaganda, sabi ni Torres. Sinabi pa rin ni Torres na ang tunay na advokasya sa karapatang pantao ay nangangailangan pa rin ng walang kinikilingan at lakas ng loob na kundinahin ang lahat ng uri ng karahasan, anuman ang ideolohiya. Panahon na para ilagay ng CHR ang paa nito ng may determinasyon laban sa mga pagpatay, pag-aayos ng terorismo, pananakot at pagpatay sa pagtag ng espiya na patuloy na nagbibiktima sa mga komunidad, dagdag niya. Wow. Thank you. Alas 11:17 na ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating mga pagbabalita. Weeklong PDEA Operation Net, 77.78 milyong piso illegal na droga, 85 suspect. Round 1. Lady, go! Samantala, nakumpiska ng mga autoridad ang 75 o 77.78 milyong pisong halaga ng illegal na droga at inaristo ang 85 suspect sa nationwide operations na isinagawa mula Mayo 14 hanggang 21. Ayon pa rin sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong linggo, ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Director General Isagani Neres, nagsasagawa ang ahinsya ng 78 operasyon sa buong bansa sa panahong iyon. Ang ulat ng tagumpay sa linggong ito ay isang patunay na hindi natitinag na katapatan, dedigasyon at katapangan ng aming mga operatiba sa lupa. Sabi ni Neres sa isang pahayag mula sa pag-aabala sa mga kargamento ng illegal na droga sa paliparan hanggang sa pagbubuwag ng mga drug den at pagpuksa ng mga plantasyon ng marijuana sa mga liblib na lugar,
pinatutunayan namin na walang sulok ng bansa ang hindi maabot ng mga tagapagpatupad ng batas. Patuloy naming ipinaigting ang aming mga operasyon laban sa mga droga hanggang sa makalaya ang bawat komunidad mula sa banta ng illegal na droga. Nakumpiska sa operasyon ang 9,596.85 na gramo ng shabu. 12,000 naman 257 of 12,257.32 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana. 41,520 polyground marijuana plants at 12,120 marijuana seedlings na pinaniniwalaang inilaan para sa pamamahagi sa maraming drug network sa buong bansa. Sa mga naristo, 58 ang kinilala bilang drug pushers, 11 naman bilang possessors at 5 ang umano'y drug den operations. Lahat ng suspect na sangkot sa illegal na droga ay naharap ngayon sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sinabi pa rin ng PDEA na ang mga nakumpiskang item ay inilalagay sa kustudiya ng gobyerno para sa forensic examination at ipapakita bilang ebidensya sa mga paglilitis sa korte. Thank you. Alas 11:20 ng umaga ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Good morning Pilipinas, good morning KBS, RMM News, balitang kasado. Yan. At sa aming CEO, President, Station Manager, Publisher kay Kuyang Alan Bordeos at Program Director Anchorman Kuyang Arnold Aceveda ng Muko. Yan. At syempre, may pag-uulat po ang ating Kasado Patroller 25 mula po dyan sa Calabarzon area dyan sa Cavite. Alright, Kuya Lando, Luto Standby Report. At syempre, good morning sa lahat ng taga Subway Bay. Yan, ang pagbati po ay mula po kay Tito Tino Aceveda ng Barangay Libtong, Lumambayan, Baco, Oriental, Mindoro. Kamusta na po ang mga Aceveda family dyan sa lugar ng Libtong, Lumambayan, Baco, Oriental, Mindoro. At sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan po dyan sa Oriental, Mindoro at Occidental. Anyway, good morning kay Kagawad Robin Buko Milarion. Siya po ay nakikinig at nanonood dito sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service. Good morning Kuyang Arnold Namuko, ingat po laki and God bless. Maraming salamat Kagawad Robin Buko Milarion ng Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Mapagpalang umaga po sa lahat ng mga taga Rizal. At syempre, sa lahat po ng ating mga tagapakinig at nanonood, ang ating pong palatuntunan ay Lunes hanggang Biyernes. At ang official time po ay ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. Bagamat pabago-bago pong oras po natin ngayon ang ating pagtatanghal dahil nga po sa may mahalaga pong isinasaayos at inaasikaso ang buong team po ng Kasado Media Group. At yan po ay sa pamumuno po ng ating butihing publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at ninyong abang lingkod, ang inyong program director, ang inyong Kuyang Arnold Namuko at ng ating news director, Kuyang Wayne Espino Lauson. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghahatid ng mga mahalagang mga balita. Anyway, may pag-uulat ang ating Kasado Patroller mula po dyan sa area at lugar ng Cavite. Naririyan po si Kuya Lando Luto upang magatid ng mahalagang balita. Alright, Kuya Lando Luto, standby report. At syempre, nais naman po nating batiin ng magandang umaga sina Sister Maria Teresa Roca Palomar ng Sico Bliss Barang ng lungsod ng Batangas. At syempre sa lahat po ng kanyang mga kapitbahay po dyan sa Sico Bliss. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa lalawigan po ng Batangas. Yan. At syempre sa panguna po ng ating Kuyang Pedro Patal Palomar. Brother Peter, magandang umaga sa iyong lahat dyan. At kamusta ka na dyan? At ang lahat ng iyong mga kababayan dyan, ang lahat ng iyong mga kapitbahay dyan sa Sico Bliss. Kamusta na kayo?
At siyempre sa lahat ng ating mga kababayan po sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Alright, Kuya Lando Lutoy, standby report. Medyo yata may problema ang iyong kinaroroonan, yung signal, kaya medyo pumihit-hit ka lamang ng area. At nang sa gayon ay madali kang ma-pick up ng ating PA para sabi nga ay makapaghatid ka na ng iyong mahalagang balita ngayong umagang kay ganda ng araw ng Lunes. Today is Monday. Yan. May 25, 2026. Kaya talagang sa tindi po ng halos kabuang Mayo. Talagang sabi ngayon nagparamdam yung, sabi nga natin ay nagparamdam yung kaunting ambon sa mga nakalipas na araw. Pero yan po ay bahagi lamang na talagang matinding pagdaloy ng matinding init po sa ating komunidad. Kaya yung lahat po ng mga mahilig sa mga halaman ay talagang kinakailangan po talagang maging handa rin po yung inyong mga pandilig sa inyong halaman sa umaga. Siyempre kapag diligan nyo po yung inyong mga tanim sa gawing hapon matapos yung matinding init, ay talagang malalanta po yan. Kaya talagang kinakailangan po talagang plano rin ang pagdidilig ng inyong mga halaman tulad nga po ng pichay. Yan. Halimbawa yan pong pichay, talagang yan po yung madaling buhayin. Pero madali rin pong malanta kapag matindi po yung init ng panahon. Kaya kinakailangan po talaga diskarte lamang ang dapat gawin. At para po sa ganon, ay talagang mapakinabangan po ng maayos yung inyo pong mga itinanim na yan. Anyway, sa lahat po ng ating mga kababayan at sabi ngay matindi po yung dinaranas na ikangay grado ng init sa panahong ito, kinakailangan po talaga na kayo ay laging maging handa at maging ready sa anumang oras para yun nga pong sinasabi nating matinding init ng panahon ay huwag po ninyong masyadong pakadamdamin sa inyong kalusugan. Kailangan po talaga ay kinakailangan po talagang bigyan po ninyo ng tamang proteksyon ng inyong sarili, lalo na po doon sa mga nag-senior na o yung pong kasulukuyang senior citizen na talaga. Kinakailangan po talaga ay tulungan po ninyo ang inyong sarili at nang sa ganun po ay huwag pong masyadong makaranas ng matinding init ang inyong pangangatawan, partikular na nga po sa ganitong matinding pag-init ng araw na siyang sumisipa sa tuwi-tuwi na sa atin sa mga pagkakataong kagaya po nito. Kaya kinakailangan po talaga magdala kayo ng sombrero, jacket, o payong, o malaking tuwalya o beach towel para po sabi nga mapangalagaan po yung inyong kalusugan. Anyway, may pag-uulat ang ating Kasado Patrol 25 mula po dyan sa atin sa area at lugar ng Calabarzon dyan sa Cavite. Yan. At ito nga po ay may kinalaman. Ayan. At yan Okay. Yan. At ito nga po ay may hinggil po dito nga po sa balita na hinggil po dito sa NBI na nanawagan na magkaroon ng batas laban sa mga nagpakilalang journalist sa social media. At yan po ay ang kabuuan po ng detalyeng yan ay magmumula po sa ating Kasado Patrol 25. Yan, mula po dyan sa area po ng Cavite. Alright? Kasado Patrol Report. At ito nga po ay ang NBI na nanawagan na magkaroon ng batas laban sa mga nagpapakilalang journalist sa social media. Yan. Ang detalye po mga kababayan ay magmumula kay Kuyang Lando Luto sa ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando, good morning! Kuya Lando, good morning! Alright, babalikan po natin. Medyo nawala ang komunikasyon kay Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando Luto, mulit-muli, good morning! Morning! Alright, Kuya Lando, ano itong sinasabi mo na NBI na nanawagan na magkaroon ng batas laban sa mga nagpakilalang journalist sa social media? Okay, go ahead, Kuya Lando. Yes, tama ka Kuya Nog.
At mga kaibigan, ito nga si National Bureau of Investigation, NBI, Director Melvin Matibag. Ito ay Kuya Arnold nananawagan na magkaroon ng batas para sa mga nagpapakilala mga journalist sa social media. At ay gumawa anya ng posibleng batas na nagtatakda ng pamantayan para sa mga journalist na nakabase sa social media. Ito ay kasunod ng pagdami ng mga individual na nagpakilalang mamamahayag online nang walang malinaw na regulasyon. Sinabi ito ni Matibag kaya Kuya Arnold sa gitna ng isang press briefing kung saan pinuri niya ang mga media dahil sa professional na fact-based na pag-uulat ng mga ito. Dumaan niya kasi ang mga lehitimong mamamahayag sa tamang proseso ng edukasyon at pagsasanay sa journalism, communication o kaugnay na larangan ito. Kahit pa nang ihipin ng NBI, malaki ang hamon ang dulot ng social media sa pagpapakalat ng maling informasyon o sa tamang informasyon dahil marami ang pwedeng gumamit online platforms para sa pag-uulat ng informasyon nang walang pananagutan at umiiral na pamantayan. Ipinunto rin ni Matibag Kuya Arnold na nakagapos ang tradisyonal na media sa mga regulasyon gaya ng Movie and Television Regulatory and Classification Board or MTRCB at mga organisadong tulad ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at ang National Press Club. Dahil dito, para mag-ingat ang mga ito, ang kanilang pag-ulat ay kumpara sa ilang content creator online sa social media. Kuya Arnold, meron tayong nakikiramay lang ako Kuya Arnold sa ating kasamahan na isa na naman na pinatay o isa na naman biktima ng pamamagitan ng journalist killing. Kuya Arnold, ito ay marahil pinundina ng Presidential Task Force on Media Security ang pagpatay sa radio broadcaster na si Nestor Titing Micator. Ito nga Kuya Arnold, broadcaster to Kuya Arnold sa Madilagaw Town sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, DRMM, nitong araw ng Huwebes, Mayo 21. At Kuya Arnold, pinagbabaril ito si Micator habang pasakay sa kanyang motorsiklo sa labas ng barangay hall ng Fort Piquet habang kasama ang kanyang asawa. Agad na tumakas ang suspect kasama ang kasabot nito. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang motibo ng pagpatay sa ating kasamaan na broadcaster at sa larangan ng media na si Nestor Titing Micator. Mula pa rin dito sa lalagyan ng Cavite, Patrol 25. Ako si Double L, Kuya Landuluto, nagulat para sa KBS RMN News. Diyan na, TV pa. Maraming salamat. Back to you, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patroller, Kasado Patrol 25 mula pa kay Double L. Kuya Lando Luto, thank you Kuya Lando. Talaga nga naman oo. Talagang yung mga masasamang loob ay talagang hindi titigil hanggang hindi talaga sila nakakapamirwisyo ng taong higit na kailangan ng ating bansa. Kaya talagang yung pagpatay na naman po ninyo sa isang kasamahan na ikangay mamamahayag ay talagang isang napakalaking kasalanan po niyan sapagkat alam po ninyo sa mga tao po na talagang wika ngay nakakaisip at nakakagawa ng ganyang uri ng pananakit sa isang journalist ay talagang isang bahagi po iyan ng malaking pamantayan ng kasalanan. Alam po ba ninyo na ang isa pong mamamahayag ay katulong ng ating bayan upang maipabatid sa ating mga kinauukulan yung mga pangyayari sa ating mga kalipunan, sa ating bayan at dito sa ating bansa. Kaya sabi nga po, sana naman na yung pong ating paggalang at pagrespeto ay huwag po nating baliwalain sapagkat yan po ay napakahalaga at napakalaking karangalan ng bawat Pilipino na ang isang mamamahayag ay katulong at kausong ng ating gobyerno sa lahat ng pagsisiwalat ng lahat ng mga nasa labas at loob ng ating bayan.
Ganap na alas 11:34 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper at siyempre tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng mga balita. Alright, Kuya Landuluto, makaranang ilang balita muli kitang babalikan. Alright, isunod po naman natin ang ating mag-uulat ay ang ating publisher, yan, ang ating Kasado Patrol 1. Mula po dyan sa lugar naman at lugar ng ating Studio 2 Bulwagan ng Balitaan. Naririyan po si Kuyang Alan Bordeos upang magatid ng mahalagang balita. At ito nga po mga kababayan, ay may kinalaman po, yan, hinggil po nga dito sa, ano ito Kuya Alan? Yan, hinggil po ito dito sa, yan, sinalakay ng mga pirata ng sumalya ang isang barko ng passenger. Mahigit 11 katao ang namatay, halos 8 marine, mga sundalo na naghihingalo. Nako, talaga, oo. Napakabigat talaga ng ganyang mga pangyayari. Talagang, Jesus Maria Joseph, talaga malalaman po natin ang detalyeng ungyan po kay Kuyang Alan Bordeos sa ating Kasado Patrol 1. Ang mga pangyayari pong ito sapagkat talagang kawawa naman po yung ating kababayan na naglalayag ng karagatan. Ang ating pong kapwa, siyempre yan po ay talagang ating mga kababayan na higit po sa lahat ay talagang patuloy na gumagabay at naghahatid ng mahalagang mga kailangan sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya malalaman po natin ang detalyeng ito mula kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeo sa ating Kasado Patrol 1. Alright, Kuyang Alan, magandang umaga. Kuyang Alan, go ahead. Good morning. Kita nga natin ito ay totoo itong nangyari at hindi nga natin malaman ngayon kung asa na ang mga taong ito. Dahil sa text lang natin na kausap at sa video na pinadala sa atin ngayon. Ngayon nga, Kuya Arnold, ang sitwasyon, 11 katawang napatay at halos 8 sundalo ng Marine at nawala ng malay matapos salakayin ng Somalian pirates ang pampasahirong barko na pag-aari at pinamahalan ng Bolton Shipping Company. Sabi nga niya sa text, sa panawagan sa Kasado, hello, napakahirap na sitwasyon tayo ngayon. Kailangan ko ang iyong mga panalangin. Tayo ay nasa isang napakalaking problema dito mula kahapon at kailangan natin ang interbensyon ng Diyos. Inatake kami ng mga pirata ng dagat mula sa Somalia, nakaharang sa aming barko dito sa dagat. Ito ay isang mabigat na pag-atake. Maraming buhay ang nawala ngayon. Pinatay nila ang higit na 11 katao at halong 8 sundalo ng Marines soldiers na kalalakihan ay walang kamalayan ngayon. Mga kabataan kalalakihan ayon sa source. Sinabi ng source na unti-unti silang namamatay doon at alam nilang may makapagliligtas. Unti-unti kaming mamamatay dito. Ayon sa text, ang aking presyo ng dugo ay tumaas ng mas mataas ngayon at inatake ako sa puso. Hindi kami nagsisid dito ngayon dahil sa mga pirata ay winasak ang brain box ng barko na nagkaroon ng malubhang problema at lahat kami ay na-confuse. Idinagdag ng mapagkukunan ng impormasyon. Ayon sa mapagkunan ng impormasyon na ang pinakamalapit na lugar para sa barko na mag-anchor sila ay ang Kimiller Island sa baybayin ng Hihi malapit sa Turkey. Humingi sila ng rescue team ngunit wala pa silang natatanggap na tugon mula sa headquarter. Nakikita nga natin ang video na nakipagpapagilitan sila ng mga putok ang mga sundalo na sakay nito. Inihayag ng kapitan ng barko ay matagal ng isa pang
20 araw pa o 20 araw pa hanggang sa ligtas itong magpapatuloy. Na samantala sila muna ngayon ay mag-aangkor doon sa lugar na yon. Ang Bolton Shipping Company Limited ay isang makasaysayang British Maritime Company na itinatag noong 1897 ni Frederick Bolton sa London. Original ito na nagpapatakbo sa mga kalakalan ng tramping. Ang fleet ay lumago upang isama ang maraming mga sasakyang dagat tulad ng mga GERD, bulker at ang mga carrier ng mineral. Ang kampanya ay nagpapanatili ng isang maliit na presensya sa operasyon ngayon. Patuloy pa rin ang pakipag-ugnayan ng KBS-RMM at ng Balitang Kasado sa may-ari ng shipping company. Ngunit hindi pa sumasagot sa Kuyang Arnold ang mga kinaukulan habang sinusulat ang article na ito. Mula dito sa bulwagan ng balita ng Balitang Kasado at KBS-RMM News, Diaryo na TV pa, ako si Kuyang Alan Bordios nagulat. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 1 mula sa ating bulwagan ng balitaan, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Thank you, Kuyang Alan. Ganap na alas 11:40 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala mga kababayan, narito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating paghatid ng mga mahalagang balita. 24 na sagip mula sa gubong istruktura sa Pampanga. Round 1. Ready, go! Hindi bababa sa 24 na katawan na kulong sa siyam na palapag na gusali na itinatayo pa sa Angeles City, Pampanga ang nailigtas noong linggo. Ayon sa Angeles City Information Office, nagtungo sa lugar na si Central Luzon Police Chief Brigadier General Jess Mendez para tingnan ang insidente kasunod ng ulat ng pagbagsak dakong alas 3:45 ng madaling araw. Sa kahabaan ng Teodoro Street sa Barangay Balibago, inatasan ni Mendez ang mga tauhan ng pulisya na tumulong sa pamahalaan ng trapiko at pag-secure sa lugar habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Ang mga tauhan ng pinakamalapit na istasyon ng pulisya ay tumugon at nagbigay ng seguridad sa lugar, habang ang mga miyembro ng kagawaran ng bumbero at emergency medical team ay naroon din. Naroon si Angeles City Mayor Carmelo Lasatin II para pangangasiwa ng Rescue Operation Public Works Security Benz Dison at Metropolitan Manila Development Authority General Manager Undersecretary. Dumating din si Nicolas Torre III sa lugar upang personal na suriin ang mga operasyon. Sa oras ng pag-post, ang sanhi ng pagbagsak ay nasa ilalim pa rin ng pagsisiyasat pati na rin ng pinsala at casualty. Patuloy na rin ang rescue operation. Wow, thank you. Alas 11:43 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, 14 na Pinoy seafarers ligtas matapos sa banggaan ng barko sa Nigeria. Round 1. Ready, go! Ligtas naman ang 14 na Pinoy crew ng Singapore flag container MV Myers Valparaiso matapos ang banggaan ng barko sa oil tanker ng Lady Martina sa Uniboni.
River, Nigeria noong Mayo 20 ayon sa ahensya ng mga seafarers. Sa isang post sa Facebook noong linggo, sinabi ng Department of Migrant Workers na ang Nigerian Maritime Administration and Safety Agency ay nag-active ng mga pamamaraan sa pagtugon sa emergency sa pagkikipag-ugnayan sa piloto at iba pang mga autoridad. Dahil ang Maritime Coliseum na ito ay pangalawa sa loob na lamang ng 2 araw. Mahigpit na pinalalahanan ng DMW ang mga maritime stockholders na tiyakin na ang kaligtasan ng mga barko na pagdadala ng mga Pilipinong seafarers. Patuloy ding sinusubaybayan ng DMW ang kanilang sitwasyon sa real time sa lahat ng mga ruta sa buong mundo. Why, thank you. Ganap na alas 11:44 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, 1.K o 1,500,000 Caraga Teachers School Head promote under PBBM ACP program. Round 1. Lady, go! Samantala, may kabuang 1,579 na guro at pinuno ng paaralan ng buong rehiyon ng Caraga, kabilang ng ilan na mahigit 3 dekada nang nakaglilingkod ang nabigyan ng pinakahihintay at karapat-dapat na promosyon sa ilalim ng inisyatibo ng Expanded Career Progression System ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang promotion ay formal na ginanap sa isang mass oath-taking ceremony na ginanap sa Agusan Valley Convention Center sa Agusan del Sur noong linggo, bilang pagkilala sa dedikasyon at mahabang taon ng paglilingkod ng mga guro sa pampublikong paaralan ng rehiyon. Ang rehiyon ng Caraga, na kilala rin bilang Region 13, ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Mindanao at binuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Kapuluang Dinagat, Surigao del Norte at Surigao del Sur, kasama ang lungsod ng Butuan bilang sentro ng rehiyon. Sa kanyang talumpati ng Special Assistant to the President Anton Lagdamio Jr., muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang pangako ng kanyang administrasyon na isulong ang kapakanan at paglago ng Korea ng mga guro na binigyang diin na walang guro ang dapat magretiro bilang teachers lamang. Dahil limitado noon ang oportunidad para sa career advancement, maraming mahusay na guro ang nananatili sa parehong posisyon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit natin isinusulong ang Expanded Career Progression or ACP system. Sa ilalim naman ng sistemang ito, mas malinaw na ngayon ang landas para sa pag-angat ng ating mga guro, sabi ng Pangulo. Muli ko pong uulitin ang aking pangako noong SONA. Wala ng public school teachers, magre-retire ng Teacher 1. The President added, tinatag sa ilalim ng Executive Order 174 Series 2022. Ang sistema ng ECP ay nagbibigay ng progresibong balangkas ng patakaran na nagbibigay daan sa mga guro sa pampublikong paaralan na umaabante sa linggo at sweldo sa pamagitan ng alinman sa pagtuturo sa silid-aralan o mga landas sa Korea sa pangangasiwa ng paaralan. Nang hindi na kailangang maghintay para sa mga bakanting posisyon, ayon sa Department of Education, kabilang sa 1,559 na promote ay 23 sa pinakamahabang naglilingkod sa mga educator na rehiyon sa nakapagbigay ng hanggang 39 na taon ng tuloy-tuloy na dedikadong serbisyo sa pampublikong edukasyon. Kasama rin ang 79 na guro na may edad na 55 taong gulang. 64 na promote mula sa Teachers 1 na nagpapahintulot sa kanila na makatanggap na matagal nang nararapat na pagsulong sa karera at pinahusay na kabayaran para magretiro. Simple lang ang hangarin natin, gusto naming maramdaman ninyo na ang inyong sipag at sakripisyo ay kinikilala, binibigyang halaga at sinusuportahan ng pamahalaan. Binigyan diin ni Pangulong Marcos mula noong Agosto noong taong 2025 halos 80,000 guro at pinuno ng paaralan sa buong bansa ang na-promote sa ilalim ng ECP system. Bukod sa promotion, inihayag din ni Pangulong Marcos na halos 33,000 mga posisyon sa pagtuturo ang naaprubahan ngayong taon.
isang hakbang na inaasang mabawasan ang backlog ng pagtuturo sa bansa. Sinabi pa rin ng Pangulong Marcos na mahigit 60,000 ng mga posisyon sa pagtuturo ang napuno ng noong Abril 30 na isinasalin sa 97.7% rate ng pagkumpleto. Nangako ang Pangulo na gagawin niya itong 100% sa lalong madaling panahon. Binigyan din ng punong ehekutibo ang iba pang mga pagsisikap ng gobyerno na maglalayong maibsan ang trabaho ng mga guro at mapabuti ang kanilang kapakanan. Kabilang na dito ang pagbabawas ng mga gawaing administratibo sa pamagitan ng pagguha ng mga opisyal ng administratibo at mga opisyal ng pag-unlad ng proyekto. Pagbibigay ng 30 araw ng walang tigil na taunang mga kredito sa serbisyo sa bakasyon. Pagbibigay ng 10,000 piso na allowance sa pagtuturo at pagpapalawak ng saklaw ng special hardship allowance para sa mga guro at tauhan ng DepEd mula sa mga liblib na lugar. Sa pagpapahayag naman ng kanyang lubos na pasasalamat sa mga guro ng bansa, tiniyak ng Pangulo sa kanila ang patuloy na suporta upang mapabuti ang kanilang mga kondisyon sa pagtatrabaho at kalidad ng buhay. Mga ma'am at sir, hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyong pagmamahal, dedikasyon at pasensya, sabi ng Pangulong Marcos. Makakaasa kayo na naririto ang inyong gobyerno, katuwang ang inyong pag-angat ng inyong trabaho at ng inyong pamumuhay, dagdag niya. Why, thank you. Alas 11:50 ng umaga. Alright, magandang umaga kay Kuyang Berhil Francesco ng Antique. Yan, kamusta ka na, Kuyang Berhil Francisco? Si Brother Berhil Francisco ay isang kasapi, isang brother ng KPP Divine Healing at isa rin pong kasado patroller natin na nakabase po dyan sa lugar po ng lalawigan ng Antique. Kamusta na sa iyong buong pamilya at sa lahat ng iyong mga kababayan dyan sa Antique? Brother Berhil Francisco and family. Likewise, ganun din kay Ate Melens Blanca Flor ng Bayan ng Taytay Rizal. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balita at impormasyon. Mapagpalang umaga po, good day po Ate Melens Blanca Flor. Yan. Kaya maraming salamat sa iyong buong pamilya. Likewise din, magandang morning kay Kuya Roma Canino di Tablan. Yan, magandang umaga. Brother Joseph di Tablan, isa po nating kasado patroller ng Kasado Broadcasting Service at ng ating dyaryo ng pahayagan natin na Balitang Kasado. Yan. Siya po ay isang specialist sa baker master ng isang bakery. Kaya talagang sa sarap po ng kanyang mga pandesal, madaling araw pa talagang kinukuyog po siya ng kanyang mga suki at mga customer na talagang mahilig sa pandesal. Sino ba naman taong hindi mahilig sa pandesal? Diba? Kaya talagang sabi nga ang pandesal ay talagang pinaugalian na ng lahat ng mga nag-aalmusal, lalong-lalo na po kapag dating ng umaga. At yung pong pandesal na yan ni Kuyang Joseph di Tablan ay matatagpuan po ninyo sa Sitio Burol. Yan, Barangay San Juan, Taytay Rizal. At talagang yung pong kanyang tinapay talaga diyan ay talagang quality at talagang napakasarap na, nasa tamang timbang pa. Kaya sabi nga po talagang dinudumog at talagang hinahanap-hanap ng kanyang mga suki at mga customer na madaling araw pa ay gising na. Kaya halos siya po si Kuyang Joseph Itablan ay ang napapansin lamang po natin sa isang kasado patroller nating iyan ay namamayat na po talaga sa sobrang pagpupuyat. Yan. Alam po ninyo mga kababayan kung ano po yung pumapayat sa kanya. Yung pong damit. Dahil sa sarap ng kanyang tinapay ay talagang matindi pong magpaliit ng kanyang damit sa kanyang katawan. Yan. Kaya talagang yung mga bagay pong iyan ay talagang ikangaysa po pong napansin. Doon po sa iba, ang lumalaki po ay ang damit. Dahil bakit mo po ba? Kasi pumapayat po yung katawan. Kaya yan po talaga Kaya talagang sabi nga po pinapaalala lamang po natin sa ating mga kababayan na talagang yung pandesal
tulad ng kay Kuyang Joseph de Tablan ay talagang halos madilim-dilim pa ay talagang ubos na. Bihirang araw lamang po ang inaabot ng sikat ng araw. Kumbaga tinanghali lamang si Kuyang Otep ng pagluluto. Yan. Kaya talagang nako, oo. Anyway, sa lahat po ng ating mga Kasado Patroller, standby report, makaraan ng mga ilan nating mga paghahatid ng mahalagang balita. Pero nagbabalik po ang ating Kasado Patroller po mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite. Ba? Talagang ito si Kuya Lando Luto ay talagang napakasipag. Ito po ay opisyal ng PNP ni Risiapol. Yan ako, ang detalye po niyan ay atin pong malalaman sa paghahatid ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa Cavite area. Yan sa Calabarzon. Kaya Kuya Lando Luto, standby report. Patrol report. Alright mga kababayan, nagbabalik po ang pag-uulat ng ating Kasado Patroller, Kasado Patrol 25 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite. Naririyan po si Double L upang ihatid anggil po rito sa opisyal na PNP ni Risiapol. Yan, ang detalye po niyan ay nasa paghahatid po ng ating Kasado Patrol 25 ng Calabarzon area dyan sa Cavite. Alright, Kuya Lando Luto. Mulit-muli, magandang umaga sa iyo dyan. Good morning, Kuya Lando. Yes, Kuya Arnold. Alright, ano yan sinasabi mo na nirisyapol ang opisyal ng PNP dyan, siri at lugar ng Cavite? Alright, sige, iputok mo na yan, Kuya Lando. Yes, tama ka, Kuya Arnold. At sa kasalukuyang Kuya Arnold, at this moment lang, kani-kanina lamang ito ay nagpatupad muli ng balasahan sa mga patataas na opisyal ng Philippine National PNP. Sakop ng reassignment sa PNP Public Information ang kasalukuyan na ang PNP spokesperson na si Brigadier General Rodolfo Tuanyo na ililipat bilang direktor ng Police Regional Office 6. Si Police Brigadier Josepino D. Culigan na mula naman sa PRO 6 ay lilipat sa Directorate for Operation. Papalitan niya si Directorate for Operation si Police Brigadier General Alan Bulungan Manibog na itatalaga naman sa PRO 12. Si Police Brigadier General Arnold Peralta Argente na mula naman sa PR12 ay lilipat sa Directorate for Intelligence. Gaya din si Police Colonel Rinaldo de los Reyes Pasiwen na mula sa Civil Security Group ay lilipat din sa Directorate for Intelligence. At mula naman sa Directorate for Intelligence na si Police Brigadier General Edwin Colong Valles ay lilipat naman siya sa Anti-Kidnapping Group. Habang si Police Major General Wilson Joseph Ferrer Lopez ay mapapunta sa Office of the Deputy for Operation. Ay mapapunta habang si Police Colonel Allen Re, figurasyon ko na mula PRO Region 2 ay lilipat sa Office of the PNP. Samantala, Kuya Arnold, itong sa Police Colonel Allen Re, figurasyon ko ay kasalukuyan ngayon nasa Office of the Chief PNP na dati na spokesperson na PNP na si Tuanyo. Pero Kuya Arnold, hindi pa masabi kung si Kuga ang papalit sa dating spokesperson na si Police Brigadier Tuanyo. Ang epektibo ito na sabing arrangement ay nagmula pa ito ng ibinaba noong May 2022. Pero kasalukuyan May 2025 ay nakatakda na ang reassignment ng mga ito. At inasa naman Kuya Arnold na tuloy-tuloy lang ang nasabing balasahan dahil maraming pag-opisyal ng PNP ang magretiro ngayong taong 2026. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25,
Ako si Double L, Kuya Landuluto, nagulat para sa KB sa RMN News. Diyan na, TV pa. Maraming salamat. Back to you, Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite. Kuya Lando Luto, thank you Kuya Lando. Ganap na alas 11:59 ng umaga. At yan po mga kababayan ang kabuuan ng ating mga balita. At syempre sa lahat po ng ating mga sumubaybay at nakinig sa araw na ito, mulit-muli, lubos po ang ating pasasalamat sa ating lahat at patuloy po nating itinataguyod ang ating pagsasama-sama sa mga balita at mga impormasyon. With up sa lahat po ng ating mga nakasama po rito sa ating technical site dito sa Studio 1 ay si Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon. At syempre, ganoon din po sa ating nasa Studio 2, Bulwagan ng Balitaan, na kinalalagyan ng ating publisher, ang ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre sa ating news director, dyan sa iya naman at lugar po ng ating Studio 3, Bulwagan ng Balitaan, si Kuyang John Wayne Espeno Lawson. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ganoon din sa lahat ng ating mga Kasado Patroller na ating pong nakapiling sa pagbabalita ngayong araw ng Lunes. At syempre, good morning po kasamang Kuyang Arnold at Station Manager Kuyang Alan Bordeos. At ang pagbati po ay mula sa ating Kasado Patrol 40 mula sa Metro Manila rin sa Quezon City, si Kuyang Sidi Santosidad mula kay Kuyang Jun. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakapiling at nakasama sa umagang ito. Mulit-muli, ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay laging sumabawat isa nating mga kababayan. Naway lagi po ninyong alagaan ang inyong kalusugan at laging magdasal at manalangin sa ating dakilang may kapal. At nang sa gayon ay patuloy na suportahan at bigyan ng kalakasan at pag-asa ang bawat sangkatauhan. With up sa lahat po ng ating mga nakasama at nakapiling sa araw na ito, maraming salamat po sa inyong paggabay at pagsubaybay. So migit kumulang na 1-2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV. Maraming salamat po sa inyong lahat at sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS-ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air,
Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When is Pino Lawson, news director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kay Kima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, LLM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Bam! Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, LLM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, CBS, RMN, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Pamdi namin solid, mabilis at totoo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, pagkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin. RMN. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay